Welcome sa zip9.com. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series, no? Ang how to add integers. Now, bago tayo mag-aaral ng addition, I'm sure you are already familiar with number line, no? So, ang number line is a representation of numbers, no? Of real numbers. And ang nakikita nyo ay a representation of integers, no? Sa number line, meron tayong 0. We choose a place for 0, and to the right of 0 are positive numbers, no? At yung to the left of 0 ay negative numbers. Now we can think of numbers as movement on the number line, no? For example, pag sinabi nating positive 3, so positive 3 can be a movement from 0, no, to 3, di ba? So it's a movement from 0 to 3. So that's positive 3, no? So that's 3 or positive 3. Ngayon, pag nag-plus ako ng 2, for example, nag-plus ako ng 2, ibig sabihin, nag-move ako ng 3 to the right. And then, nag-move ako ng 2 ulit, no? Ng 2 ulit to the right. So, saan ako papunta? Saan ako nag-stop? Di ba nag-stop ako ng this is positive 3 tsaka this is positive 2. So, pag ginad mo silang dalawa, kaya tayo nagiging 5, no? And I think this is very obvious, no? Secondly, we have also movement doon sa negative, no? Sa negative direction. So, for example, nag-move ako ng if I represent a number which is negative 1, it's a movement by 1 unit to the left of 0. So that's negative 1. No? This is negative 1. And then I add negative 2, for example. So magmumove ulit ako ng another 2 units to the left. Okay. Negative 2. So, ano mangyayari sa aking sagot? Negative 3. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-add tayo ng positive numbers, you just add the numbers, positive integers. You just add the integers and then positive din magiging sagot nga, no? Pag nag-add tayo ng dalawang negative integers, you just add them and then yun na rin magiging sagot yung sum niya, no? Magiging negative din yung kanyang sum, no? Now, question, paano pag nag-add tayo ng positive at saka negative? No? Pag magkaiba na yung sign niya, for example. Now, of course, we can still think of it as movement. No? For example, positive 4 plus negative 2. Positive 4 is a movement from 0 to 4. Positive 4 plus, i-block na lang natin yung plus, and the negative 2. No? Negative 2 is a movement 2 units to the left. No? So dito tayo magagaling kasi dito tayo nag-stop. We can move here. So, sana siya huminto. Sa 2, di ba? Okay. Plus negative 2 equals positive 2, di ba? Okay, so para mas madali, we can think of numbers pag magkaiba sila ng sign as positive and negative chips, no? Yung positive 4, we can think of it as apat na positive. No? And yung negative 2, no? Negative 2, we can think of it as 2 negative chips. Now, notice that if we move, pag nag-move tayo ng 2 units, 1 unit to the right, no? This is positive 1, di ba? This is positive 1. Tapos nag-move tayo ng negative 1.
ano mangyari? 0 siya, di ba? So meaning, one movement to the right and one movement to the left doesn't change yung value ng number, no? So, positive 1 plus negative 1 is equal to 0, di ba? So, ibig sabihin, itong dalawang ito, positive 1 plus negative 1 is equal to 0. Pwede natin i-cancel. No? We can cancel them out. So, bawat pares niyan, positive 1 plus negative 1, 0. Positive 1 plus negative 1, 0. Matitira na lang positive 2. Which is yung sagot natin kanina. So, nakikita nyo kung alin yung mas marami yun ang matitira. No? Okay. So, let's have another example. Number 4. Negative 6 plus 3. So, meron tayong, anong matitira kaya dito? Anong mas marami? Negative, di ba? Negative. So, magiging sagot natin ay negative. Mas marami siya ng ilan? Pag pinagparis-paris mo, mas marami yung negative 6 ng tatlo. So, mas marami yung negative 6 ng tatlo, ibig sabihin. Negative 3 yung matitira. Yeah. Pwede natin i-drawing, no, para, so, negative 6, negative 6, 6 na negative chips, tapos 3 positive chips. So, magka-cancel out yung tatlo, di ba? Ang matitira, mga negative. 3 negative. Kaya siya negative 3. Okay, madali siyang imagine, di ba? Next, we have number 5. We have positive 4 plus, minsan yung positive na yan, meron ding plus yan, pero hindi natin nalagyan, no? Negative na lang. Negative 4. Yung negative na lang nilalagyan natin ang sign. Pero sa ibang books, meron yan. Positive 4 plus negative 4. So, ano yan? Magkapareho sila, di ba? Pares-pares yan, di ba? 4 na positive. At saka 4 rin na negative, sorry. So, mangyayari. Magka-cancel sila lahat, di ba? Matitira yung magiging 0. Okay? So, let's have one more example. Alright, positive 10 plus negative 3. Na-imagine nyo na kung ano yung magiging sagot. Anong mas marami? Positive, di ba? Mas marami yung positive ng ilan. Meron kang 10 positive chips, meron kang 3 negative chips. So, magka-cancel yung 3. Alam na matitira. Positive or negative? Mas marami to. So, positive ang matitira. Ilan ang matitira? 7, di ba? So, 7 positive chips. One more example. Number 7. Negative 8 plus negative 5. Anong magiging sagot natin? Positive, negative. Anong mas maraming chips? Mas marami yung negative. So, negative na yung magiging sagot natin. Ilan na magka-cancel sa kanila? Sorry. This is positive. This is positive 5. So, ilan na magka-cancel? 5, di ba? Matitirang ilang negative chips ang matitira? 3. Kasi mas marami to eh. So, this is negative 3 yung sagot. Okay, so I hope meron kayong natutunan dito sa ating pag-aaral ng addition. Magkakaroon pa tayo ng Magkakaroon pa tayo ng
part 2 nito or part 3. Maybe part 2, no? Kasi madali lang naman siya. Okay? So, just imagine, I think the key idea is to imagine these numbers as chips, tapos yung magkakapares, magka-cancel out, no? For example, here, limang pares na magka-cancel out dito, di ba? So, tapos, may tatlong matitira dito. Since mas marami yung negative chips, negative yung matitira. Kasi yung 5 na yan, mawawala na yan, di ba? Yung 5 na to will cancel out with the 5 negative chips here. Kaya may 3 tayo matitira. Okay? So, maraming salamat. I hope may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Gusto kong invite kayo sa zipline.com. Nandiyan yung ating website. And of course, if you are watching this on YouTube, pwede kayong mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. See you in the next tutorial.